laging magpupuri. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, sa Ministeryo ng Panginoon na Feasting on the Divine Verses Online Ministry. We are very happy tonight sapagkat nandito na naman po tayo para sa humigit kumulang isang oras na pagsasalo-salo po sa kanyang banal na salita. At sa lahat po ng nakatune in na po ngayon at naaabot ng ministeryong ito, ipinapaabot po namin ang pagbati sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. At nais po natin na ngayong gabing ito, i-shout out po ang ating mga early viewers. So, unahin ko na po ang aking pong kaibigan at ang aking pong former classmate. Walang iba kundi si Melanie Uy. So, Ate Lani, shout out sa iyo. Ganon din po, siyempre pa, si Sister Miho, Sister Sinaida, si Mami Malulaw, ganun din po si Nanay Bim, si Ate Cors, Ate Cory po, at saka si Tessa anak. So, happy viewing sa inyong lahat. Si Sister Adele Mabalot, si Billy Remo, ang magandang asawa ni Pastor Orson, si Sister Tessie Prieto, si Sister Elena Biray, hello po, happy viewing po. Si Sister Gina Mabalot at siyempre pa si Kumaring Gina Moises, Kuya Pyong, arigato, Kuya Pyong. Si Alexa, ayan, nanonood din po siya ngayon. Ang aking pong kaibigan, Mary Jane, so Kuya Danny at ang buong pamilya po ng De La Peña. Si Ma'am Normita, salamat po sa inyong panonood. Ang ating resident pastor sa LWBC, si Pastor Norman Gatdula. Ganon din po ang namimiss po natin, si Ate Maan. Shout out po Ate Maan. Sister Nida Palma. Si Dayan anak, shout out sa iyo. Si Kuya Joselito Tomada. Happy viewing Kuya Joselito. Si Sister Ann Bedar. Ganon din po si Sister Miriam Nicerio. At si Sister Joy Liwanag. So, Ate Nora, shout out din sa iyo. So, yan po yung mga nakita po natin, ng mga early viewers po natin. At sa lahat ng nanonood ngayon, shout out po sa inyo. At syempre pa, nais nating ibigay po ang ating pagbati. Ang ministeryo po ng feasting ay bumabati po sa lahat ng mga birthday celebrants. So, shout out po sa mga nagbe-birthday ngayon. And happy birthday po sa inyong lahat. Ang aking pong kaibigan, Pastor Jerry Ballesteros. Happy birthday, Pastor Jerry Ballesteros. Ganon din po ang ating mahal na si Sister Esther Kagula. Happy birthday, Sister Esther. At si Sister Marilyn Paner. Happy birthday sa iyo. At eto, namimiss na namin talaga ng sobra-sobra. Si Sister Cha Quintas. Happy birthday din sa iyo, Sister Cha. At dahil bukas po Wednesday, hindi tayo para makabati sa mga viewers po natin, pero nais nating batiin po in advance. Happy birthday para bukas kay Sister Edessa Lake ng LWBC Sampaloc. At gayon din po si Ma'am Edith Paigmani. Happy birthday po, Ma'am Edith. Asawa po yan ng ating kaibigang pastor, si Pastor Jesse Paigmani. Alright? So yan po ang mga birthday celebrants natin. At gayon din po, nais natin pong batiin ang lahat ng nagse-celebrate ng kanila pong wedding anniversary. And also, we would like to thank Deacon Bong Bernales for ministering to us kagabi po sa ating pong Monday edition. At gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito to congratulate all the pastors ng Batangas sa naging matagumpay na Baptist Day Celebration, National Baptist Day Celebration po. Ginawa po nilang Sunday, kaya post-celebration po ito. Pero very successful. We praise the Lord sa mga nag-profess ng salvation. At siyempre pa sa naging tibay at tatag ng fellowship. So, congratulations sa mga
Baptist churches sa Batangas. Congratulations po sa inyong lahat. To God be the glory. Alam niyo po, malaking blessing na ang inyong pong lingkod ay nabibigyan ng pagkakataon para makapagministeryo. And I am very happy because I can say na ito po'y malaking encouragement sa akin. Yung pong Southern Quezon Province, napaka-successful din po ng kanilang celebration ng Baptist Day. At ang Northern Quezon Province, okay, ginawa po sa Sariaya, yung sa Southern, at sa Infanta naman po, yung pong sa Northern Quezon Province. At nung linggo nga po, talagang napaka-mapagpalang linggo ng pagsasama-sama ng mga Baptist churches po sa Batangas. At alam ko na napapurihan po natin ang Panginoon sa naging matagumpay na gawain. So, ngayon po, nais nating ipaabot din po sa lahat ang balita na si Cam Monic ay nasa piling na po ng Panginoon. Maging si Nanay Belen po, nasa piling na rin po ng Panginoon. Si Nanay Monic po actually ay isa sa masasabi nating malapit po sa puso ng inyong lingkod sapagkat nung sa Valenzuela pa lamang hanggang sa ministeryo po ng Glorious Light sa Caloocan, kasama na po namin si Cam Monic. So, alam natin na siya'y nasa maayos na piling na po ngayon, nasa maayos na kalagayan, kaya naman ating pong talagang pinasasalamatan ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Bagamat, hindi po may iwasan na may lungkot po, particularly sa mga mahal sa buhay. Kaya pinapaabot po natin ang taus-pusong pakikiramay po natin. Ano po? Sa mga naulila po ni Cam Monic. Ganon din po, si Nanay Belen po ay mother ni Pastor Robert Victoriano. Sa mga nakakakilala po sa kanya sa Glorious Light Baptist Church. So pumanaw na rin po ang kanyang nanay. At ito po ay si Nanay Belen. So ipag-pray din po natin ang comfort sa kanilang family. At alam ko sa Balangkas po yata ang burol, ano po. So, kaya ipinapaabot po ng feasting ang ating taus-pusong pakikiramay sa mga naulila po ni Nanay Monic at ni Nanay Belen. Okay, so shout out din kay Ate Care, kay Deacon Bong Bernales at kay Sister Gemma at sa ilan pa na mga kasama natin ngayon. Sister Rita, shout out po sa inyo. All right? So, ngayon po, magpe-pray na po tayo para po sa ating magiging pagsasalo-salo at alam ko po ay napapanahon ang ating pong tatalakayin po ngayon dahil nga kasi celebrate lang po natin ang Baptist Day at importante po na tayo po somehow ay magkaroon ng clear understanding at ng idea from the Word of God sa usaping pananampalataya lalo na po ng mga Baptist. Okay? Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for giving us the opportunity once again to study your word. Lord, thank you for all the blessings that we are receiving from you. Thank you for all the blessings that we are enjoying in this life. Thank you for your faithful provision. Thank you for your everyday protection. And tonight, Lord, as we come to you, nais po naming hilingin sa iyo na ikaw pong magbigay ng comfort para po sa mga naulila ni Nanay Monic at ganoon din po ni Nanay Belen. Panginoon, umaasa po kami na ikaw po ang siyang magsasaayos po ng lahat at nawa dakilang Diyos maging kagalakan po namin at comfort po namin na sila po ay nasa piling mo na ngayon. Dakilang Diyos, siling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na magpagaling kay Aida, ang aking mahal na kapatid, Panginoon. We are always praying for her complete recovery because we believe, Lord, na ikaw po ang dakilang manggagamot. Kaya nawa, gabayan mo po siya sa lahat ng treatment na ginagawa po sa kanya. Ganon din po ang lahat ng mga may karamdaman, dakilang Diyos. Inaalala po namin. Ang nanay ko po, patuloy po ang aking lapit sa iyo na siya po iyong palakasin, Panginoon. At nawa, yung mga supplements na kanya pong tinetake ay makatulong sa kanyang ikalalakas. Ang amin pong mga mahal sa buhay na may karamdaman, ganoon din po dakilang Diyos, siling ko na ikaw po ang siyang magpala sa mga ilang mga prayer requests ng mga viewers po namin ngayon. At hiling ko po dakilang Diyos na sagutin mo po ang aming mga panalangin, katulad po ni Maricel Consina, Panginoon, makalakad na po nawa siya
At ang hiling ko rin po, dakilang Diyos, si Ninang Maribik, patuloy mo pong palalakasin. At nawa, dakilang Ama, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng maayos na kalusugan sa kanya. At ang mga medicines na kanya pong tinetake, Panginoon, ay makatulong sa kanya pong recovery. Dakilang Diyos, siling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na magpagaling kay Ate Kenji. Nawa, ikaw din po ang mag-provide para po sa kanila at maging maayos po ang lahat sa kanila pong pamilya. Si Ate Lina, Panginoon, yung kanyang lubusan na pong paggaling, Panginoon, hinihiling din po namin sa iyo. Ang aking pong asawa, si Sophia, ang aking mga kasangbahay, inilalapit ko rin pong patuloy sa iyo, ang iyo pong patuloy na pag-iingat at ang pagpapala po sa mga buhay po namin, dakilang Diyos. Panginoon, ang amin pong magiging pagsasalo-salo ngayong gabi, nawa kami po ay iyong pagpalain, kami po ay iyong kausapin, kami po iyong turuan, at umaasa po ako sa iyong paggabay. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong gabing ito, mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalam sa mga taga Living Water Baptist Church na sa darating na Sunday morning ay speaker po natin ang ating mission pastor sa Japan. Walang iba kundi si Evangelist Robert Berba. So ipag-pray po natin at alam ko po kung paano naging blessing po siya sa Muntinlupa nung Sunday, ay magiging blessing din po siya sa LWBC. Ipag-pray nyo rin po si Pastor Andy Mananon sa kanyang mga schedules. Ano po? Actually, nagkasabay-sabay po sila at nais po nating ipadama sa kanila ang ating katuwaan. At ipag-pray po ninyo yung sinasabi po ni Pastor Andy na place na makukuha po nila sa Milan, Italy, sapagkat malaking bagay po na meron po silang masasabi nating gathering place na ituturo sa mga nasosolwin po nila at mga nai-invite po nila. Ipag-pray din po natin yung pag-iingat at ang pagpapala ng Panginoon sa kanila pong pag-stay dito ng mga ilang panahon. Ano po? So, sige po, yan po ang ating mga ilang paalala. At si Brother Eddie Mesa, ipag-pray din po natin ang kanyang pagmiministeryo samantalang siya po'y nandirito. Ano po? So, this time, tayo po'y makikinig ng special number. By the way, kasama po niya si Mami Rose Marihil. Ano po? So, ipag-pray din po natin yung patuloy na kalakasan din po nila. Okay? Let us now listen to the special number. Amen. Thank you so much, Ma'am Keisha. So, nais lang din po nating i-shout out yung ilan pa sa mga kasama po natin ngayon. Ma'am Sue, shout out po sa inyo. At ganun din kay Sister Melds. Okay? Shout out kay Ma'am Melds. Si Sister Mirna Tumandao, ang kaibigan ko mula pa noon hanggang ngayon. At ganun din po si Mami Percy. Happy viewing po, Mami Percy. Palakas po kayo lagi. Si Sister Yolanda Takishima, okay? Shout out sa iyo. Si Sister Evelyn Bedeha. So, yan po ang ilan sa mga gusto nating ma-shout out din po sa ating feasting ngayong gabi ito. All right? So, this time, I believe na ready na po tayo para sa ating pong magiging sharing. And dahil nga po ngayon, actually, ang January po ay Bible Month. Yan po ang nakakatuwa sa bansa po natin. Bagamat ang Bible dapat araw-araw, pero it is good na isa po ang Pilipinas sa bansa na kung saan po ipinagdiriwang natin ang Bible Month. Okay? At ganun din po, kamakailan lang, every second Thursday po ng bawat January, okay? Sineselebrate din po ang Baptist Day. At siguro po, magandang pagkakataon nito para i-clear up sa lahat, to clarify sa bawat isa po na ang usaping Baptist ay hindi po usaping religion. Ang usaping Baptist ay hindi po usaping sekta.
ang baptist po ay usapin ng pananampalataya. Kaya kaugnay din po yung ating magiging pag-aaral. Sapagkat sa pagkakataon, sa privileges na ibinigay ng Panginoon po sa akin para maging speaker po ng 3 lugar po yan. And the reason why I am congratulating them, it is because of the fact that we can say na naging very successful po ang celebration. Talaga namang dinaluhan po ng napakaraming mga kapatiran po sa bawat lugar na nabanggit ko po sa inyo. And actually, nagtatanong ako. Sabi ko, ako ba talaga ang karapat-dapat na maging tagapagsalita? Sapagkat nandoon po yung mga pastors na akin pong nilulook up at mga very close po sa akin. And I know that they are doing great in the ministry. But I really praise the Lord because of His grace and because of His mercy. Ako po ay nabigyan ng pagkakataon para magsalita sa mga lugar na nabanggit ko po sa inyo. At ang isang bagay po na pinapangyari ng Panginoon ay ang mas pagsentro ko po sa usaping pananampalataya, particularly po ng Baptist. At doon sa mga tinalakay ko po, nakita ko na magandang pagkakataon din na sa ating pong online Bible study, ito nga po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry, ay makapag-share po tayo na kung saan usaping pananampalataya din po. Alright? So, kaya ang message po natin, our topic for tonight, is about the days of apostasy. Okay? In these days of apostasy. Yan po ang tatalakay natin. Ang apostasy po, ang simple definition, it is departing and deviating from the faith. Ito po ay ang paghiwalay sa pananampalataya. So, kaya si Apostle Paul, ang ginamit niyang salita ay mapanganib ang mga araw na ito. So, kaya samahan po ninyo ako at nawa, wag po tayong bibitiw at hanggang matapos po ang ating pagtalakay, nawa, dyan lamang po kayo. At i-enjoy po natin ang ating pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. So, let me request everyone na kung may Bible po kayo, please open your Bible in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. Babasahin ko po ang buong chapter, pero actually po ang tatalakayin natin hindi lamang po ang chapter 3, may mga matatakal din po tayo sa chapter 4. But it is always good to give importance sa bawat pagbasa po natin ng salita ng Diyos. Kasi sa katotohanan, kaya nga natin tinawag na Feasting on the Divine Verses kasi nakasentro po tayo sa mga talata sa banal na kasulatan. And for you to better understand and appreciate ang magiging pag-aaral po natin, bagamat ito po ay posibleng sa mga ilang nagdaang panahon, naging familiar na po sa atin, but it is still good na makinig po tayo at matuto. Alright? Sulat po ito ni Apostol Pablo sa ikalawang pagkakataon kay Timoteo. Ganito po ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, the whole chapter po ito. This know also that in the last days, perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lust, ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions,
which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. But out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let us pray. Dakilang Diyos, sa patuloy po namin paglapit sa iyo, sa bahaging ito ng aming pag-aaral at pangangaral ng iyong salita, we pray, O God, that you will enlighten our minds. Help me, O Lord, and empower me. Give me wisdom as I share your word. Thank you so much. And again, ikaw po ang aming nais maging sentro ng aming pag-aaral. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right. So, siguro po maganda na samantalang tayo po nag-aaral ngayon, pagganahin po natin ang ating isipan, base na rin sa kung ano ang obserbasyon po natin sa ating pong kapaligiran, sigun sa sinasabi po ng banal na kasulatan. So again, ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timothy sa ikalawang pagkakataon. And it is very obvious na talagang sa kanyang pagsulat, ang talagang concern ni Apostol Pablo ay ang talagang magabayan po niya si Timoteo sa panahon at mga araw na ito ng paghiwalay ng mga tao sa pananampalataya. So kaya nga, ito yung topic natin, in these days of apostasy. Ilang mga bagay po ang gusto kong pansinin po natin dito sa ating pong gagawing pagtalakay. Ano po ba ang marapat? Kasi sa totoo lang po, ang mga pangyayari po na nakikita natin sa panahon po natin ngayon, sa kapaligiran po, ay hindi na makapagkakaila sa talagang katotohanan po ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya in these days of apostasy, ilang mga paalala po ang nais ko pong ibahagi sa inyo, ayon na rin sa naging pangungusap ng Panginoon, pagtuturo po ng Panginoon sa akin bilang kanyang mangangaral, o sa pangkalahatan po, sabihin nating bilang mananampalataya. Okay? So, ilang bagay po. Una, be alarmed in our time. Okay? We need to be alarmed in our time. Let us again read verse number 1. Ang sabi ni Apostol Pablo, this know also. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, kailangang maging aware, maging mulat mga kapatid. Ito pong si Timoteo. Ang sabi niya, this know also that in the last days, perilous times shall come. Kung mag-uusap po tayo sa tinukoy ni Apostol Pablo, sa eksaktong sinabi ni Apostol Pablo, ang sabi po niya, perilous times shall come. The word perilous means dangerous, mapanganib na panahon. At tayo po'y dapat maalarma sa ating pong panahon. Because obviously, yan na po ang makikita natin. Makatutulong po na, again, basahin ko po sa inyo ang ating pong mga talata, samantalang tayo po gagamitin natin ang ating pong obserbasyon. Kumbaga po, iisipin po natin kung ano po yung na-o-observe natin at ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po, mga kapatid, okay, this know also that in the last days, perilous time shall come. Ano raw po ang mga mangyayari? For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So mga kapatid, hinto muna po tayo dito po sa ilang mga talatang binasa ko po. And again, lilinawin ko po, using our observation, sino po ang makapagdi-deny na ito na pong time natin, ang panahong tinukoy ni Apostol Pablo? Ito na po yung sinasabi niyang time na mapanganib. Mga panahong mapanganib. Mapanganib sa usapang pag-uugali ng mga tao. Mapanganib sa usapang espiritual. Sa usapang pang-espiritual. Sapagkat ang kaso ng apostasy o ang issue ng apostasy, mas nagdidil po ito sa usaping espiritual than doon sa masasabi po nating characteristics, bagamat yung mga sinabi pong characteristics dito ay malinaw na nagpapatibay sa katotohanan ng sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya kung ang ating pong magiging sentro ay ang kaganapan sa panahon natin ngayon, dapat maalarma na po tayo. Diba? So kaya yun ang unang puntos po natin. Be alarmed in our time. Yes, mga minamahal. Ito na po yung panahon na sinasabi ni Apostol Pablo. Nasa panahon na po tayo na napakapanganib po sa lahat ng larangan ng ating pong buhay. Usapang espiritual, usapang pamumuhay, usapang kahirapan, usapang pag-uugali, usapang lakad ng tao. Malinaw po yan na hayag dito po sa ating panahon. And it is very sad to see na ang mga tao po walang kaalam-alam dito po sa panahon na tinukoy po ng banal na kasulatan sa panulat ni Apostol Pablo. Kaya nga ang opening po niya sa chapter 3, this know also. 'Di ba? Maging aware ka din dito, Timoteo. And I believe dapat tayo rin po maging aware din sa katotohanan na tayo po ay nasa mapanganib na panahon na po ngayon. Actually po, mula nung isinulat ito ni Apostol Pablo, masasabi po natin na talagang may mga manifestations na po. Kaya sa Bible po, yung scope ng tinatawag na last days, hindi po ito pumapatungkol sa iilang taon lang po. 'Di ba? Ito po ay pumapatungkol sa mahabang panahon na, mahaba at maraming taon na po, mga kapatid. Kaya ito ang isang bagay na dapat pinapahalagahan po natin at dapat medyo nagbibigay na ng pag-alarma sa bawat isa po sa atin na talagang ang Biblia ay kailangan po nating pahalagahan. Ang Diyos ay kailangan na po nating sentruhan sa ating buhay. Sapagkat itong panahon natin ay panahong nakakabalisa, panahong nakatatakot, talagang magdadala sa matinding pangamba. Kaya ang sabi nga po ng Biblia, na ang mundo natin sa katotohanan ay patuloy na nakahilig at humihilig sa kasamaan. Hindi po pabuti ang mundo natin. Pansinin niyo po, usapang kalamidad, grabe po ang mga calamity sa iba't ibang lugar. Usapang characteristics of men, tulad ng binanggit po dito, makikita nyo po na nakapaligid na po, napapaligiran na po tayo ng mga tao na talagang nakasentro sa kanilang sarili, mga masasakim, mga mapamusong, ang dami po na mga binanggit po dito. Yun po ay dapat maging alarma na po sa atin. Kaya nga sabi ko po, napakalaking advantage na nag-aaral tayo ng Biblia. Kaya kaibigan, itong pag-aaral na ginagawa natin ay malaking tulong upang tayo po ay maliwanagan, upang tayo po ay mapaalalahanan, upang tayo po ay mababalahan, mabigyan po ng warning. At itong specific topic natin, I believe, ito po'y message na dapat magbigay ng warning po sa atin
na tayo po ay hindi na dapat magpatumpik-tumpik pa, tayo po ay hindi dapat masasabi po nating magwalang bahala sapagkat nahandito na tayo ngayon sa tinukoy ni Apostol Pablo na panahong mapanganib. Sa usapang pag-uugali ng mga tao, hayag po yan. Sa ilang binanggit po dito at magiging paulit-ulit na lang po tayo kung babasahin kong muli. Pero pansinin din po natin ng isang bagay na hindi natin maitatanggi, kaya alarming po talaga ang panahon natin ngayon. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 5, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Now, for you to better appreciate verse number 5, ito muna po yung sinabi sa verse number 4 kasama po doon sa linya ng mga characteristics ng mga tao, di po ba? Ang sabi po ng verse number 4, traitors, heady, high-minded. Kunin po natin yung pong sinabi doon sa huling bahagi ng verse number 4, na ang mga tao daw po, lovers of pleasures more than lovers of God. Sa Biblia po, yan ang mga mapanganib na pag-ibig. Ang mapanganib na pag-ibig po, mga kapatid, ay ang masyadong pag-ibig sa sarili. Okay? Hindi ko po sinasabing wag nating mahalin ang sarili natin sapagkat nung inutusan po ng Panginoon sa ikalawang bahagi ng kanyang utos, mahalin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So yung pagmamahal na yun, hindi problema. Pero yung sinasabi nating problema o negatibong pagmamahal sa sarili, ito po yung nagdadala sa iyo sa kasakiman, na talagang yung pagiging self-centered, mga kapatid, at yung selfishness sa direktang salita. So, yun po, yung pag-ibig sa sarili. Yung pag-ibig sa salapi, di po ba? Kaya nga sabi rin ni Apostol Pablo, kay Timoteo rin po niya sinabi yan. Kasi mahalaga talaga yung godliness with contentment eh. Kasi kapag ka po tayo ay talagang nahumaling sa salapi, ugat daw po yan ng kasamaan. For the love of money is the root of all evil. At dito po, yung lovers of pleasures, di ba? So, yung lovers ng kanilang mga sarili, di ba? Yung mapagmahal po sa salapi. At dito ang sabi, lovers of pleasures more than lovers of God. At ang isang nakakapangamba, dahil hayag na hayag ngayon, na napakarami na pong kalipunan, having a form of godliness, but denying the power thereof, ang paalala at ang alarma niya, from such turn away. So, it is good to be reminded, folks, dito po sa sulat na ito ni Apostol Pablo, sapagkat talagang seryoso yung kanya pong pag-alarma. Seryoso po yung kanyang warning. So, I just want to emphasize to you sa pag-aaral na ito na dapat po maalarma tayo sa ating pong panahon. Be alarmed in our time. That is number 1. Ito na po yan. Okay? Sa verse number 8 and 9, meron pong ginamit na halimbawa si Apostol Pablo para ikumpara niya sa mga nasa panahon po natin ngayon. Kasi, ang sabi ng verse number 8, now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds reprobate concerning the faith. So, yun po yung masasabi nating danger. In fact, ang sabi ni Apostol Pablo, sila yung mga nag-aaral, di ba? Laging nag-aaral, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. And then, ginamit na example po si Jannes and Jambres, ito po sa usaping panahon po ni Moses na talagang kumalaban po sa kanya. At ang sabi po, mga nagre-resist ng katotohanan, men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Ang magiging comfort lang po natin, and I can say, sa akin po personally, as I study the Word of God, at yung kaganapan po sa paligid po natin, napakarami pong mga kung ano-anong kalipunan na talagang nagpasimula, tapos dumami, tumanyag, sumikat, dinumog ng tao, pero ngayon po, medyo wala na po. Nag-e-exist man, hindi na po katulad ng dati. So ito po ang sinasabi po ni Apostol Pablo.
Ang sabi po niya, now as Jannes and Jambres withstood Moses, so did this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Yun po yung kaibahan ng talagang katotohanan. Ang katotohanan, mananatili po yan eh. Pero yung mga nagsusulputang grupo, tapos dadami, minsan maiinggit ka pa dahil parang ang bilis ng pagdami nila, pero ang sabi po, hindi rin sila magtatagal. Kaya dito po, ang unang concern ng inyo pong lingkod ay ang maalarma po tayo sa ating pong panahon. In these days of apostasy, number 1, be alarmed in our time. Okay? Be alarmed in our time. Ikalawa po, mga kapatid, be approved in our testimony. Kasi ang sabi nga po ni Apostol Pablo kay Timothy, di ganyan ang kalagayan. Ito yung mga characteristics ng tao, ito yung panganib ng huling panahong ito. Pero ang sabi niya sa verse number 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So ito po ay magandang paalala rin po sa bawat isa po sa atin, sapagkat kinakailangan na sa ating pong mapanganib na panahong ito ay mapanatili po natin na approve sa Panginoon ang ating buhay, ang ating lakad, ang ating patutuo. Sa panahong ito na kung saan po nagsisilihis ang lahat, okay, sa usapang pamumuhay, bumababa po ang moralidad, masasabi po natin na talagang, sabi sa verse number 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So, ito po yung realidad. Ito po yung katotohanan. Sa usapan po, hindi lang sa atin, maging sa ibang bansa, talagang worse po, mga kapatid. Yung pong klase, maging sa Christianity nga po, pati yung standard eh. Remember one of my messages na talagang ang nakakatakot po, yung pong sa mga huling panahong ito, yung bang ang mga tao po will live in sin, di ba? Will listen to Satan, will lower their standards, di ba? Will leave the scriptures, iiwanan na po ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, isang bagay po na gusto kong maging maliwanag sa bawat Kristiyano. Kaya nga sabi ko po, it is good to celebrate yung pong Baptist Day, pero ano ang ibig sabihin ng celebration ng Baptist kung wala kang kaligtasan? So magandang makita po natin na ang usapang Baptist ay hindi usapang relihiyon. Ang usapang Baptist ay hindi usapang sekta. Ang usapang Baptist ay usapang pananampalataya, at ang pananampalatayang ito ay dapat mapagtibay ng ating pamumuhay, ng ating patutuo. Kaya nga, for me, in these last days, we need to be approved in our testimony. Na kahit gaano kasama ang mundo, huwag mo tayong patangay, mga minamahal. Huwag tayong paapekto, huwag tayong lumihi sa pananampalataya, huwag nating ibaba ang ating pong standard, huwag nating pakinggan si Satanas. Mga kapatid, mga minamahal, it is very important that in these last days, maging maingat po tayong lalo sa ating pong patutuo. Kaya nga, napakagandang pinag-aaralan po natin ito. At ang sabi ni Apostol Pablo, yea, and all that will live godly in Christ Jesus. Yun yung approved testimony, yung living a godly life. But the problem is, if you will live a godly life, ang aasahan mo na, meron pong persecution. Meron pong magiging atake po ang dyablo. Kumbaga po, sa usapang buhay, mananampalataya, this world is not our home. So we cannot expect the world na talagang papalakpakan po tayo sa pamumuhay natin para sa Diyos. Okay? Ang mundong ito ay masasabi nating
lihis sa katotohanan, at kung mabubuhay ka para sa Diyos, titiyakin ko sa iyo, ang sabi ng Bible, ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kaya nga ang diin-diin ng sinasabi ni Apostol Pablo Ang sabi niya kay Timoteo tuloy, kay Timothy, nagkakahalo yung English at Tagalog ng pangalan po Ang sabi po niya sa verse number 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life. Alam niyo po ba na itong mga sinabi ni Apostol Pablo ito, dapat magkakaugnay po ito Hindi pwedeng tama ang doctrine, mali ang manner of life. Dapat mga kapatid, ang manner of life o ang buhay sumasang-ayon o umaayon sa turo na itinuturo. Di po ba? Kumbaga po, kung ang aral ay aral ng Biblia, dapat ang pamumuhay ay buhay na ayon sa Biblia. Kaya niliwanag ni Apostol Pablo ito sa kanya, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, pati yung persecutions, afflictions. Sinabi rin po niya. So be approved in our testimony. Hindi dahilan na masama ang mundo para magpakasama na rin tayo. Hindi dahilan na marami na pong nasusway, magpapasway na rin po tayo. Hindi po dahilan na marami na pong nagpalit ng kanila pong paniniwala, magpapalit na rin tayo ng paniniwala. Hindi po pwede na dahil marami na nakikipag-compromise, makikipag-compromise na rin po tayo. We need to be approved in our testimony in these last days. So una, be alarmed in our time. Second, be approved in our testimony. So dapat ang buhay pa rin natin buhay na ayon sa doktrinang tama. Buhay na ayon sa patotoong tama. Buhay na ayon sa pananampalatayang tama. Buhay na ayon sa purpose na tama. Buhay na nasa pag-ibig, mga kapatid, at buhay na handang mag-endure para sa Panginoon. Kasi yun ang isang bagay po na sumisira ng patotoo po natin Pagka pagtatawanan ka dahil ayaw mo mapagtawanan, hindi ka magbibigay ng tamang patotoo. Pagka pine-persecute ka, pwede kang bumigay. O kaya, pagka may mga impluensya na halos ang majority, ganun na po ang buhay, ganun na po ang ginagawa, dapat okay na. Ganun na rin po tayo. Makisayaw na po tayo sa mundo. Mga minamahal, be approved in our testimony. So what is number 1? Be alarmed in our time. Number 2, be approved in our testimony. Number 3, be accurate in our teachings. Be accurate in our teachings. Sabi ko po, nung nag-speak po ako sa Batangas, sa totoo lang po, the reason why tinetreasure ko po ang aking pagiging Baptist, kasi nung ako po ay masabi nating masave, sa totoo lang, wala naman akong idea sa Baptist history. Hindi naman na ituturo po ang Baptist heritage. Meaning, wala pa po ako doon sa level na yon. Pero the fact na ang gospel, ang clear presentation ng gospel ay narinig ko po sa kalipunan ng Baptist, yun pa lang, naging rason na para akin pong ma-appreciate. Lalo na nung nalaman ko po that Baptist is not a religion. Manapa, ang Baptist po naniniwala na religion cannot save you. Religion is not the answer. And Jesus Christ did not come to build religion. Malinaw po yan. Kaya po, kahit na palabasin ng ating pong pamayanan, ng ating pong pamahalaan, ng ating bansa, na ang Baptist ay religion, basta tayo mismo, we understand that Baptist is not a religion. Baptist should be a way of life. Diba? It is about faith, mga kapatid. It is the issue of faith. At ang Baptist na totoo, wala pong sariling doktrina. Ang Baptist doctrine, kung ano po yung Bible doctrine. Kaya pagka po totoong Baptist, ang Biblia ang kanyang aral, ang Biblia ang kanyang ipinapangaral. Kaya again and again, sinasabi ko po sa inyo na ako po, hindi po ako attacker ng ibang grupo. Hindi rin po ako accuser ng ibang grupo. Pero ang gusto ko pong i-point out, I really praise the Lord sapagkat ako po ay na-save dahil sa Baptist
congregation, dahil sa Baptist Church, dahil sa mga Baptist na nag-present sa akin ng Ebanghelyo ng Panginoon. So, nabaptize po ako sa Baptist Church, na-disciple po ako at naaralan, tinawag ako ng Panginoon sa ministeryo ng Baptist. So, hindi ko po itinataas ang Baptist, pero pinasasalamatan ko ang Panginoon na siya po ay nagtayo ng isang gawain ng kalipunan na ang sentro po ay ang kanyang aral at ang kanyang salita. Kaya tingnan niyo po ang sabi po dito ni Apostol Pablo, verse number 12, Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Pansinin niyo po yung salitang, di ba? Mga mandaraya at sila mismo madadaya. So kaya hindi po pwedeng lahat okay lang. Hindi rin naman po pwedeng pag kami anyo ng kabanalan, areglado tayo kaagad. Kasi nga may alarma na meron daw po ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Meron daw po having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. So, kaya yun po mga kapatid, ang isang bagay na sinasabi ko po sa bawat isa po sa atin na talagang mahalaga po ang aral, mahalaga po ang turo. Hindi po pwedeng pag naghawak ng Biblia, hindi po pwedeng dahil gumamit ng mga talata sa Biblia, so kinakailangan po natin ng accuracy. Na talagang, kumbaga, yung salita ng Diyos ang nag-i-interpret sa kanyang sarili. Hindi po natin kailangan na may nagpapaliwanag, what I mean to say, may nag-i-interpret ng sariling interpretasyon at makareliyong interpretasyon sa Biblia. No, because the Bible interpret itself. Kaya ang kabilit-bilinan niya, di ba? Verse 13 again, But evil men and seducers shall wax worse and worse. At ang emphasis niya, deceiving and being deceived. Mga mandaraya at sila mismo nadadaya o madadaya. Pero ano lang ang susi? Verse 14, But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So ito ang confidenteng sinabi ni Apostol Pablo. So kung iuugnay po natin, ang sabi niya, kahit ganyan ang paligid, okay, ang isang bagay na dapat maging aware ka at maalarma ka, nandyan na tayo sa panahong mapanganib. Kaya ang kailangang i-secure mo, aprobado ang iyong patutuo. At kinakailangan, accurate ang turo. Tingnan niyo po, ang sabi niya, But continue thou in the things which thou hast learned, and has been, di ba? And has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Sino po ba nagturo sa kanya? Di ba po si Pablo? Ang sabi po niya, okay? But thou hast fully known my doctrine. And in fact, bukod kay Pablo, alam naman natin na si Timothy po, bata pa lang. Kaya nga ang sabi niya sa verse number 15, And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Sino po tinutukoy ni Apostle Pablo? Si Eunice at si Lois, ito po yung nanay at lola ni Timothy na bata pa lang siya, ibinigay na ang tamang aral mula sa Biblia. At nasumpungan po siya ni Apostol Pablo, idinisipulo po siya ni Apostol Pablo, and that is why, ang sabi niya sa verse number 10, But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. So, it means to say na talagang may nagtuturo. Ang turo, mga minamahal, ay dapat hindi turo ng relihiyon. Dapat turo ng salita ng Diyos. So, it is very important for us to be consistent sa kung ano po ang itinuturo. Be accurate in our teachings. Paano tayo magiging accurate? Verse number 16 and 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, in righteousness, that the man of God may be mature, fully grown. Okay? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 1 ng chapter 4. I charge thee, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, that is appearing at His kingdom. Anong sabi niya? Preach the word. Diba? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. So, kung papansinin niyo po yung consistency ng statement ni Apostle Paul, ang accurate teaching ay ang salita ng Diyos. Why? Sapagkat ang salita ng Diyos ay inspired, mga minamahal.
Okay? Ito po ay inspired. At ang sabi po, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, lahat ng kailangan nating aral at turo, nasa salita ng Diyos. Turong pandoktrina, turong pamumuhay, turong pag-ugali, di ba? Tungong pakikipag-ugnay, mga kapatid, turong paglapit sa Diyos, everything. Turong about sin, nasa Biblia po yan. So, be accurate in our teachings. Ang sabi niya, preach the word, be instant, in season, out of season. Bagamat ang idea po, laging ready para mangaral, pero ang idea pa rin po dito, may persecution o wala, di ba? Tanggapin man ng tao o hindi, basta just preach the word. Be accurate in our teaching. Ang problema po sa mga huling panahon na ito, ang sabi, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. That is exactly what we called apostasy. Yan yung tinatawag nating apostasy. Talagang ang tao lalayo sa katotohanan, lilihi sa tamang pananampalataya. So kaya in these last days, number 1, be alarmed in our time. Be approved in our testimony. Be accurate in our teachings. And last but not the least, mga kapatid, napakahalaga nito, be all out in our task. Be all out in our task. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 5 ng 2 Timothy chapter 4. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So dito, ang gusto ko pong ipakita na sa mga huling araw na ito, dapat tayo pong mga mananampalataya ay maging all out doon po sa ating pong task. And this is about the work of an evangelist. We need to evangelize, mga kapatid. Ang sabi po niya, di ba? But what's thou in all things? Endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Wag yung nagmamalaki tayo, na tayo po ang nasa katotohanan, pero ang buhay natin, lihi sa katotohanan. Sinasabi po natin na tama ang ating pananampalataya, pero hindi po tayo humahayo para ipalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Di ba? Ang sabi nga niya kay Timothy, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. So makikita nyo po na sa mga huling araw na ito, bukod sa dapat maalarma na tayo sa panahon na maging aprobado ang ating patotoo, na tayo po ay maging tiyak sa ating pong turo, kinakailangan din pong maging suko at all out po tayo sa evangelism, sa ating pong task. Mga Kristiyano, hindi po tayo pinakikiusapan ng Diyos na humayo. Inuutusan po tayo ng Diyos na humayo. At dito po sa konsepto ng pagkakasulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, dahil nga nasa mapanganib na panahon po tayo, gawin na po natin ang gawain ng ebanghelista at atin pong ibigay ang patotoo at ang pagpapatunay ng ating pong ministeryo. So don't just claim that you are right. Prove that you are right. Proclaim what is right. Diba? So do what is right. So iyon po ang message, mga kapatid. Be all out in our task. Hindi po ipapaubaya natin sa pastor lang. Members, mas lalo tayong magsipag. Kaya saludo ko sa SWAT team natin. Saludo ko sa mga talagang soul-winning forces natin. Saludo po ako sa mga dedicated believer na talagang sila po nag-spend ng kanilang time para humayo at abutin ang mga kaluluwa sa Panginoon. Kaya nga ako po, nung pong last day in particular, tuwan-tuwa po ako dahil pati mga government official po ng Batangas, sila po'y nakarinig ng Ebanghelyo. That is my passion
That is my heart, that is my desire, that is my prayer, na talagang sa panahong ito, magamit po tayo para sa ikaaakay ng mga tao sa kaligtasan. And if you really believe na ang gospel ay nasa ating pong kamay at ang Diyos ang siyang nagtiwala po sa atin ito, nawa maging all out po tayo sa soul winning, sa mga evangelistic endeavor ng ating pong church, because yan po ang ating task. Kung titingnan nyo po, sa mga puntos pa lang natin, enough na para maging klaro po sa atin ang message. In these last days, be alarmed in our time. Be approved in our testimony. Be accurate in our teaching. And be all out in our task. So, Kristiyano ka, praise God. Purihin ang Panginoon. Diba? Alam mo, bilang Baptist, ito yung tamang pananampalataya, praise God. Pero ang tanong, pinapagtitibay ba yan ang patotoo mo? Pinapagtitibay ba yan ang buhay mo? Baka mahusay ka lang mang-atake ng ibang grupo. Baka mahusay ka lang mag-judge ng iba. Pero hindi mo naman ginagawa ang gawain ng mga tunay na mananampalataya. So, I hope na tayo po ay muling napagpala sa ating pong tinalakay ngayong gabing ito. Mga kapatid, in these days of apostasy, sa mga panahong ito ng paghiwalay ng mga tao sa pananampalataya, ng pagtalikod ng mga tao sa pananampalataya, sa panahong ito na ang mga tao po'y nalilihis sa usapang aral, sa usapang pamumuhay, sa usapang paglakad, ano po ang dapat maging mensahe po sa atin? Una, be alarmed in our time. Huwag yung Kristiyano ka, nagbibiblia ka, parang hindi ka aware na ito na yung panahon mapangani. Be approved in our testimony. Higit kailan pa man, ngayon ka dapat maging maingat sa ugali mo. Ngayon ka dapat maging maingat sa pamumuhay mo. Ngayon ka dapat maging maingat sa patotoo mo. Be accurate in our teaching. Mga kapatid, wag ho nating ipaliwanag sa sariling kapaliwanagan ng Biblia. Tanggapin, unawain, isapamuhay at tanggapin natin at ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ito'y mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubo sa mga gawang mabuti. And then, be all out in our task. Sa mga missions natin, okay, paalala po na nasa mapanganib na panahon po tayo, na andito na po tayo sa days of apostasy. Huwag tayong sumama sa lilihis, huwag tayong sumama sa tatalikod. Tayo po ay dapat maging all out, mag-anyaya po tayo, mangaral po tayo ng mga ebanghelyo, mamigay po tayo ng mga babasahin na naglilid sa tao sa tamang pananampalataya, at magsipag po tayo, maging involved po tayo, maging aktibo po tayo sa soul winning program ng ating church. Be all out in our task. This is a God-given task. Go and preach the gospel to every creature. Okay? Tell them about the message of salvation. Okay? Preach the gospel to them. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, siguro po, kung meron akong isang bagay na higit na pinapupurihan sa Panginoon, ay yung pong idea na nung ang Living Water Baptist Church ay naging particular, hindi lamang sa soul winning, kundi maging sa mission, mga kapatid, lalo pong pinagpala ng Diyos ang gawain. At masarap at masayang isipin na sa mga panahong ito ng paglihis ay nandiriyan ang mga mananampalataya na all out, na ipangaral ang katotohanan, ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya pag may nagsusuko ng buhay, naku, masayang masaya po ako. Diba? Shout out, Brother Mark Sige, Brother Sigen. Diba? So, natutuwa po ako sa mga kabataan na ipinipili po nila na isuko ang buhay para sundin ang tawag ng Diyos sa kanila. Napaka-importante po niyan. Nakakatuwang makakita mga nanay ng tahanan kasama sa soul winning, kasama sa visitation,
Nakakatuwa na ang mga ama, sila po ang masigasig sa soul winning, sa evangelism na ginagawa po ng church. Nakakatuwa na ang church conscious pa rin po hanggang ngayon sa halaga ng soul winning sa ating pong ministeryo. Nawa ang mga ministries natin ay huwag maging maintaining na lamang po, mga kapatid. Sana po growing pa din at winning souls pa rin, mga kapatid. Why? Because that is our task and we need to be all out in our task. So, again, in these days of apostasy, be alarmed in our time, be approved in our testimony, be accurate in our teachings, and be all out in our task. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat kailangan namin ng mensaheng ito. Thank you so much, Heavenly Father, for always blessing this ministry. Thank you for the enlightenment. Thank you for the encouragement. Thank you for reminding us, for rebuking us, O God, and for equipping us through Thy Word. I pray, O Father, that you will continue to lead your people na gawin po namin ng tama. And may we stand firm, Heavenly Father, sa tamang conviction na talagang ganito man ang panahon po namin ngayon, na ang mundo po namin ay pasama ng pasama, na nawa kahit na po maraming nagsisilihi sa pananampalataya at pinabababa na po ang standard ng usapang Kristyanismo, nawa manindigan kami, Panginoon, at maging firm kami sa paninindigang ito. Nawa ikaw po ang siyang nataas sa aming pangangaral, at nawa, dakilang Diyos, ito'y magdagdag ng aming kalaguan sa buhay Kristiyano. Nawa, patuloy mo pong pagpalain ang ministeryo ng feasting, dakilang Diyos. At pagpalain mo po ang lahat ng sumusubaybay sa ministeryong ito. Muli po, Panginoon, lahat ng may karamdaman na nakasubaybay po sa amin ngayon, lahat po ng meron pong specific needs na nais ilapit sa iyo ngayon, lahat po, dakilang Diyos, ng mga nagnanais na talagang sundin ang iyong kalooban, abutin mo po kami, dakilang Diyos, at bigyang katugunan sa aming mga panalangin. Muli po, pinupuri ka namin. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Masaya na naman po ang inyong lingkod na ako po ay nagkaroon ng pagkakataon upang ang ministeryong ito na kanyang pinasimulan ay maipagpatuloy sa kanyang biyaya, and it is always my joy to share the message of God to you. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless us all. To God be the glory.